Pag-usapan pa natin ang mga isyong sinagot ng Malacanang kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, ano ba kasi ang madalas reklamo tungkol dito sa Prime Water kaya pinaimbestigahan ngayon ng ating pamahalaan? Paps, ang pinakamalaking reklamo sa kanila yung kakulangan ng supply ng tubig sa mga lugar, partikular nga sa Bulacan kasi iyan yung Bulacan, yung oo. pinaka naging Oo. matunog yung sa San Jose del Monte. Oo. Ang isa pa si inirereklamo, bakit nga daw pabugso-bugso lang yung supply na naibibigay nila sa ibang lugar, halimbawa sa Subic. And ang sabi nga ni Yusek Claire kanina, hindi na lang daw Bulacan ang nagrereklamo, na dyan na din daw yung Cavite, Oo, sa Bohol, South, Cavite. Pangasinan, and even yung iba pa daw mga lugar. So marami na daw talaga at patong-patong na yung reklamong nare-receive. Pag-aari ng pamilya Villar, itong Prime Water, si Representative Camille Villar, may balita ba kung nananatiling nasa senatorial lineup ng administrasyon? Sa pahayag, Paps, ngayon lang ng Alyansa Campaign Manager Congressman Toby Chanco, bahagi pa din daw ng Bahagi pa. Alyansa para sa Bagong Pilipinas si Representative Camille Villar. Ginagalang daw kasi nila yung track record ni Villar bilang isang public servant at naniniwala daw yung alyansa na gaya ng iba pang mga senador na ine-endorso ng administrasyon, ipupush ni Congresswoman Camille yung transparency at accountability sa gobyerno. Paps, ngayon nasa Lucena, Quezon ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, and naanunsyo na nga na hindi makakadalo si Villar. Hindi wala naman na bago, naman. hindi na naman nga bago, no? Kasi ilang beses na hindi dumadalo absent. mula nung pumutok yung issue. And pero si Pangulong Bongbong Marcos tuloy pa rin, dadalo pa rin siya sa sortie mamaya. Ayun, Julie, yung bang iba pang manok ng alyansa, anong reaksyon sa pagpapaimbestiga sa Prime Water? Paps, even yung alyansa naman sinabi nila na talagang dapat naman nga imbestigahan or solusyonan yung problema kung meron man sa tubig. Pero dapat nga daw idaan at maging balanse. Kumbaga tamang proseso naman at dadaan naman sa investigasyon. Sinabi naman nga, Paps, ng Palas na ongoing na. Ngayon nga daw nag-start yung investigation ng luwa. Okay, bakit sinabi ng Palasyo, Julie, na excuse lang daw ni VP Sara Duterte yung palaging pagsasabi ng politically motivated yung mga isyong pinupukol sa kanya? Paps, ang sabi ni Yusek Claire kanina, never daw sinagot ni VP Sara yung mismong issue. Whether issue yan sa confidential funds noon o yung kinaharap na issue ng DepEd ngayon. Ang lagi daw sasabihin kapag may ibinabato na usapin sa kanya, pamumulitika yan. Sabi nga ng Palasyo, hindi naman lahat ng kilos ni Pangulong Bongbong Marcos o ng administrasyon, pamumulitika. Kumbaga, ang kailangan nga daw magserbisyo. So kung merong nakikitang hindi maganda, sasagot or may gagawin na action itong Palas. Julie, binibentang 20 pesos kada kilong bigas. May update ba dyan ang Palasyo? Kanina natanong na nga kasi kahapon yung first day, yung pilot implementation nasa Cebu. Ang sabi nga ng Palasyo, meron namang sapat na supply una. Pangalawa, maganda naman daw yung kalidad. Kaya nga sabi ni Yusek Claire, huwag kayong maniwala kung may mga fake news na lalabas na hindi maganda. Sinasabi ni Yusek, naisasaing at masarap nga daw. Yun ang feedback. Ang sinasite nga niya yung mga news report na nag-cover nga daw kahapon, sinundan mismo yung mga bumili at naisaing at nakain yung mismong bigas. And Paps, isa pa sa nadagdag ng Palasyo kanina, yung titingnan ulit kung kakayanin or maiaad sa pondo for 2026 para sa mas malawak na implementation nitong 20 pesos na bigas. May iba pang lugar na maabot. Iyon naman talaga yung goal. And para nga pala doon, Paps, sa ban, kasi ang COMELEC may sinabi nga na baka ipinabibinbin muna yung implementasyon yan, lalo't mag-e-election. Wala pa rin daw update yung Palasyo tungkol naman doon. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.